December 25, 1981, nang may palabas sa mga sinihan sa ating bansa at mapasama sa 7th Metro Manila Film Festival ang pelikulang Kisap Mata, isang kontrobersyal na pelikulang idinirek ng isa sa pinakamagaling na film director sa ating bansa, si Mike De Leon. Ang pelikulang pinagbidahan ni Charo Santos, Jay Ilagan, Dick Silayan at Charito Solis. Isang dark film na nagpakita ng isang krimen. Ang pagpaslang ng isang retiradong pulis na si Dadong Karandang sa kanyang asawa, anak at manugang. Umikot ang kwento ng itong si Mila na ginampanan ni Charo Santos, na anak nitong si Dadong na ginampanan naman ni Vic Silayan, ay kinasal sa kanyang co-worker na si Noel na ginampanan naman ni Jay Ilagan. Pero sa kabila nito ay naipakita sa pelikula ang pagiging mahigpit nitong si Dadong sa kanyang anak, sa kabila ng may asawa na nga ito, na kapag inuutusan nitong si Mila ay napapasunod niya, na syempre hindi naman magugustuhan ng asawa niyang si Noel. Nang sila ay ikasal ay saglit silang tumira sa bahay nitong si Mila sa Zapote Street sa Makati. Pero sa madalas na pakikialam at paghihigpit nga nitong si Dadong ay napilitan silang iwan ng bahay, pero nang sila ay makalipat na ay hindi pa rin sila tinatantanan at dito ay nagromentado itong si Dadong at sumugod pa ito sa side nga nitong si Noel. Nag-iskandalo at naglabas pa ng baril na kung hindi raw ibabalik ang kanyang anak sa kanilang bahay ay gagawa ito ng gulo, na kung totoosin ay wala na talaga sa hulog dahil may asawa na nga ang kanyang anak. Hindi niya na ito kailangang higpitan pa. Meron na itong kalayaang sumama sa asawa nito. Matindi at intense ang mararamdaman mo habang pinapanood mo ang pelikulang ito. Damang-dama mo yung kaba dahil nga sa pulis itong si Dadong at meron niyang armas. Ito yung pelikulang sinasabing walang tapon kada eksena. Kahit pa medyo thriller o nakakatakot ay susundan mo talaga. At kung i-analyze mo ang pelikula ay makikita mo ang obsession nitong si Dadong sa kanyang anak, na para bang asawa niya ito. Hanggang sa maipakita rin sa pelikula na ginagawan pala ng kahalayan nitong si Dadong ang kanyang anak, na hindi nga makapagsumbong at makaimik dahil siguro sa takot sa kanyang tatang. Naipakita rin sa pelikula na nagbuntis itong si Mila, pero hindi raw kay Noel kundi sa kanyang tatang. At isang pagkakataon ay muling bumalik itong si Mila sa kanilang bahay na sinamahan naman itong si Noel. Ito'y para kunin pa ang mga natitira nilang kagamitan. Buong akala nila ay wala nang mangyayaring masama dahil naroon din sa bahay itong si Dadong, pero pinigilan siyang umalis nito. Sa kabila ng buwang loob nitong si Mila na lisanin na ang kanilang bahay, pumasok din sa loob ng bahay itong si Noel. Para nga sana kausapin na itong si Dadong, pero sa kanilang argumento ay umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Binaril nitong si Dadong ang kanyang anak na si Mila at ang asawa nitong si Noel, maging ang kanyang asawa na si Deli. At nagbaril din siya sa kanyang sarili. Isang karumal-dumal na pangyayari. Napakadilim ng pelikulang ito na makakaapekto talaga sa mga taong manonood, at bagaman naging kontrobersyal dahil nga sa tema nito, ay talaga namang marami ang pumuri at nagka-interest dito. Ang direktor kasi ng pelikula na si Mike De Leon ay mahilig talaga sa mga ganitong genre. Siya rin ang gumawa ng pelikulang Itim na pinagbidahan din itong si Charo Santos. Pero alam niyo ba na ang kwento ng pelikulang Kisap Mata ay mayroong pinagbatayan, tunay na pangyayari? Dahil mahilig nga sa mga ganitong istorya itong si Mike De Leon, ay pinag-aralan niya ang kwento patungkol sa The House on Zapote Street na isinulat ni Nick Joaquin sa ilalim ng kanyang pen name na Quijano de Manila, na tumatalakay nga sa mga krimen na naganap. At ito'y unang na-publish sa Philippine Free Press noong January 28, 1961. Tama ka, 1961 nangyari ang krimen na ito. At binago na lamang ito at ginawang dekada 80. Ang crime story na ito ay kasama din sa Reportage on Crime, 13 Horror Happenings That Hit the Headlines. Mga koleksyon ng kwento nitong si Nick Joaquin na na-publish naman 1977. Sa tunay na kwento, ang retired police na gumawa ng krimen ay itong si Pablo Cabading, na binago rin ang pangalan sa pelikula katulad ng iba pang mga karakter. Tulad ni Mila na Lydia Cabading, gitango ng tunay na pangalan. At ang manugang naman niya na si Noel na Leonardo Gitangon naman. Ang mag-asawa ay kapwa doktor din at hindi teller sa bangko na ipinurtray nila sa pelikula.
At sa tunay na pangyayari din na hindi naman talaga napatay ang asawa nitong si Dadong na si Deli. Na sa tunay na buhay naman ay si Asuncion Cabading. At tinangka pa nga nitong pigilan ng pagpapalabas ng pelikula nang siya ay mag-file ng RTO. Bagaman ng maayos ang gusot ay tuluyang naipalabas ito. Sa tunay na kwento rin o sa report ay wala rin naman lumitaw na issue ng pangahalay nitong si Dadong sa kanyang anak. Bagaman kapag inintindi daw ay ayon talaga ang kahulugan nito. Sa totoo lamang may pagkamaselan talaga ang nasabing pelikula at masabing hindi rin angkop sa mga batang manonood. Pero sa kabila nga nito ay napasama nga at humakot pa ng parangal sa Metro Manila Film Festival. Marami nagsasabi na deserve naman ito ng pelikula. Bagaman syempre hindi may iwasan na meron din namang hindi sang-ayon. Ayon pa nga rito kay FPJ o kay Fernando Poe Jr. Nakasama rin ang pelikula niyang ginawa ng pagbabalik ng Panday sa 1981 Film Festival. At nakalaban nga nito ang Kisap Mata ni Mike De Leon. Ayon sa kanya ay kaya niya raw gumawa ng Kisap Mata kahit anong araw. Kumbaga napakadali lang daw gumawa nito. Pero subukan daw ni Mike De Leon na gumawa ng Panday. Kayo nang bahalang umintindi sa ibig sabihin kung bakit nasabi iyon ni Fernando Poe Jr. Kung totoo kasi sa panahon natin sa ngayon ay pangkaraniwan na lamang ang mga true crimes na pelikula. At nagkalat pa ang mga ito sa YouTube. Dahil syempre mas open-minded na mga tao sa makabagong panahon. At sa ganitong pagpapakita ng obra sa isang madilim na material na pinasimulan nga nitong si Mike De Leon ay talaga namang mapapahanga ka. Na kung lalawakin mo rin ang isip mo ay masabi mong maganda rin pala at magtuturo din ng lesson at syempre ng awareness. Dahil sa ganda ng pelikulang Kisap Mata ay naipalabas din ito sa mga international film screening kabilang ang Cannes at napuri din syempre ang mga pagganap ng bida kung saan ninakot nga nila ang ilang mga awards sa MMFF. Pinuri ang pagganap nitong si Vic Silayan na talaga namang napakagaling daw. Na totoo naman. Dahil kung panoorin mo nga ang pelikula ay matatakot ka talaga sa kanya. Yung kahit hindi magsalita ay makuha ka sa tingin. Nakakasindak talaga ang kanyang itsura. Bagay na bagay sa bawat isang kanilang mga role na ginampanan. Sa ngayon ng Kisap Mata ay nananatiling yaman ng ating bansa at sinasabing isa sa pinakamagandang pelikulang Pilipino. Muli maraming salamat sa inyong mga po sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at papalo na rin ang ating FB page dahil magpo-post tayo ron ng ilang mga trivia. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.